Magandang araw mga ka-Express Info. Marahil nalilimutan na ng mga basketball fans ang pinakamalaking panalo ng Gilas versus Latvia sa Olympic qualifying tournament, pero siguradong hindi makakalimutan ng head coach ng Latvia kung paano sila pinaglaruan ni Kai Sotto. Siguradong hindi makakalimutan ng Latvia ang ganda ng nilaro ni Kai na may kaparehong skill set sa kanilang NBA player na si Kristaps Porzingis. At sigurado rin tayong bilib na bilib ang head coach ng Latvia kay Kai dahil kung hindi sa magandang laro ni Kai ay for sure nag-iba ang resulta ng laro. Ito ang game na kung saan ginulat hindi lang ni Kai ang buong mundo, kundi pati ang buong Gilas team ay nagpakilala sa buong mundo kasama si Coach Tim Cone. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga ka-patrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3, comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Isa sa pinaka-iconic na panalo ng Gilas Pilipinas sa international basketball ay ang laban nila kontra Latvia sa Olympic qualifying tournament. Hindi lang ito isang upset win, kundi isang pahayag sa mundo na kaya ng Gilas na lumaban sa pinakamalalakas na koponan. At sa gitna ng lahat ng ito, isang pangalan ang umangat, Kai Sotto. Marahil maraming fans ang unti-unting nakakalimutan ang game na ito, pero siguradong hindi ito mawawala sa isipan ng head coach ng Latvia. Kitang-kita niya kung paano pinaglaruan ni Kai ang kanyang koponan na para bang sila mismo ang naharap sa bersyon nila ng Kristaps Porzingis. Si Kai ay naging nightmare matchup para sa Latvia dahil sa kanyang unique skill set. Ang kanyang taas na 7'3", combined with his smooth shooting, elite footwork at rim protection ay naging malaking factor sa pagkapanalo ng Gilas. Makikita ang similarity niya kay Kristaps Porzingis sa paraan ng kanyang laro. Isang highly skilled big man na kayang umatake sa perimeter, mag-stretch ng depensa at magbigay ng solid presence sa ilalim. Ito ang dahilan kung bakit hindi mahanapan ng sagot ng Latvia si Kai at kahit anong depensa ang kanilang gawin, patuloy niya silang ginulat at pinahirapan. At sa larong iyon, hindi lang si Kai ang nagbigay ng impact kundi ang buong Gilas team na pinamunuan ni Coach Tim Cone. Ang Gilas ay naglaro ng may bilis, disiplina at matibay na depensa na tila ba sinabayan nila ng intensity ng European basketball. Ang ball movement at execution ng Gilas sa ilalim ng triangle offense ay nagbigay ng malaking problema sa Latvia na hindi inaasahan ang ganitong klaseng laro mula sa Pilipinas. Pero higit sa lahat, ang performance ni Kai ang nagselyo ng panalo para sa Gilas. Dahil dito, hindi kataka-taka kung bakit bilib na bilib ang head coach ng Latvia kay Kai. Alam nilang kung hindi dahil sa kanya, baka ibang kwento ang kinalabasan ng laro. Hindi lang siya simpleng 7-footer na umaasa sa height, kundi isang modern big man na kayang gumawa ng paraan para manalo. Para sa Latvia, tila ba nakita nila ang isang batang Kristaps Porzingis na nasa kalaban nilang koponan at ito ang nagpahirap sa kanila ng todo. Ang panalong ito ay hindi lang nagpatunay sa galing ni Kai Sotto, kundi naging isang malaking milestones para sa Gilas Pilipinas. Ito ang laban na nagpakita sa mundo na kaya ng Pilipinas lumaban sa mga European powerhouse teams at hindi sila basta-bastang matitinag. Para kay Kai, ito rin ay patunay na kaya niya makipagsabayan sa mga world-class talents at hindi imposibleng maabot niya ang NBA level sa hinaharap. Kaya sa tuwing babalikan natin ang laban kontra Latvia, hindi lang ito basta isang panalo. Ito ay isang patunay na ang pag-angat ng Gilas sa international scene at ng pagiging game changer ni Kai. Sa susunod na makaharap ng Latvia ang Gilas, siguradong hindi na nila babaliwalain ang Pilipinas at higit sa lahat,
Hindi na nila kailanman kakalimutan ang pangalan ni Kai Soto. Samantala, tulad ng prediction ni Coach Het Reyes, Barangay Ginebra at TNT Tropang Giga ang maghaharap sa PBA Commissioner's Cup Finals matapos ang dominanteng panalo kontra Northport Batang Pier 126-99. Sinilyuhan ng Gene Kings ang kanilang finals ticket. Tinapos ang best of 7 semifinals sa Game 5 ng Biyernes, March 7 sa Araneta Coliseum. Muling pinangunahan ni Justin Brownlee at Jamie Malonzo ang Ginebra, kung saan 6 na players ang umiscore ng double figures. Pinakita ng Gene Kings ang kanilang pwersa matapos ang isa na namang blowout win, kung saan nanalo sila sa Games 1, 2, and 3 na may average margin na 20.7 points. Si Justin Brownlee nagposte ng 21 points, 11 rebounds, 3 assists, and 3 steals, habang nag-ambag naman si Jamie Malonzo ng 20 points, 6 rebounds, and 3 assists sa dominasyon ng Barangay Ginebra. Sa kabila ng 62-53 na lamang ng Ginebra sa halftime, biglang bumagsak ang momentum ng Northport matapos ang napakainit na 27-5 run ng Gene Kings sa pagsisimula ng third quarter. At dahil dito, umabot sa 31 points ang kanilang kalamangan, 89-58, dahilan upang tuluyang makontrol ang laro. Sa rally na ito, si Jamie Malonzo ay naghulog ng 9 points at si Scottie Thompson naman ay nagdagdag ng 7 points dahilan upang hindi na makahabol pa ang Batang Pier. Malaking contribution din ang ibinigay ni RJ Abarrientos na may 20 points, 10 assists, 4 rebounds, and 2 steals. Samantala si Japet Aguilar ay nagpakita ng veteran presence sa kanyang 18 points, 5 rebounds, and 2 blocks. Hindi rin napahuli si Scottie Thompson na may 14 points, 8 rebounds, and 7 assists, 2 blocks, and 2 steals. Habang si Troy Rosario ay umiscore ng 11 points bago siya natapilok sa third quarter at hindi na nakabalik sa laro. Hindi inaasahan ng marami ang ganitong klase ng pagtatapos sa serye, lalo na't ang Northport ang top seed matapos manalo ng 10 sa kanilang 13 elimination games. Sa kabila ng kanilang matibay na kampanya papasok sa semifinals, tila naubusan sila ng energy kontra sa powerhouse team na Barangay Ginebra. Sa kanilang huling laro sa torneo, muling binuhat ni Amport Kadimchak ang Northport sa kanyang 31 points and 6 rebounds, habang si Allen Bulanade ay sumabog ng 26 points. Gayunpaman, limitado sa 9 points si Best Player of the Conference candidate Arven Tolentino, matapos makapag-shoot lamang ng 2 of 13 mula sa field, kahit na may 13 rebounds and 3 assists siya sa laban. Well, sa kabuuan, ipinakita ng Barangay Ginebra kung bakit sila ang isa sa pinakadominanteng koponan sa PBA matapos ang kanilang matikas na serye kontra sa Northport.